welcome po sa another update natin ngayon sa lagay natin panahon December 25, 2016 at update natin sa bagyo natin ngayon sa Philippine Air Responsibility si Typhoon Nina. Naglandfall na po yan dyan sa areas ng Catanduanes, kaya Catanduanes ay danger na po sa Nina. Kaya ngayon pa lang nakahanda na lahat, nasa evacuation center na at patuloy-tuloy po kayo makakaranas dyan ng masungit na panahon hanggang madaling araw po yan. At unti-unti na po yan lalapit, marapit sa Metro Manila. Bukas po yan, December 26, 2016. At alamin na po natin ang update ngayon sa Bagyo Nina. At ngayon, si Typhoon Nina, muling namataan ng sentro nito dyan sa may Birac, Catanduanes, 20 kilometers southwest of Birac, Catanduanes. Naglandfall na po yan, has made landfall over Bato, Catanduanes. At sa ngayon, ang taglay nito, lakas ng hangin umabot sa 185 km per hour malapit sa gitna at gustiness na may pagbuksong 255 km per hour. Umigilo siya pa west sa bilis lamang na 15 km per hour. Bahagya po itong mabagal ang kilos kaya posibleng posibleng makaranas pa ng ilang sa mga susunod na oras ang mga pabugso-bugso na hangin at malalakas na mga pagulan sa unang tatamaan yan habang tumatawid ng Bicol region. Tatabi po natin ang satellite image mula sa Joint Typhoon Warning Center. As sa 30W Nocten Model Track Guidance, makita natin posibleng dyan sa may Batangas area, Calabarzon, maglandfall bago tumungo po yan ng West Philippine Sea. At sa Pag-asa, nag-issue po ulit ng babala na bawal po pa rin pong pumalaot ang mga sasakyang pandagat dyan sa mga areas na nakataas po ang storms tropical cyclone warning signal. Samantalang sa Northern Luzon, bawal na rin po dyan maglayag yung mga maliit sa sasakyang pandagat dahil po naman yan sa malakas na hanging amihan. At sa Hurricane Weather Research Forecast Model sa Bagyo Nina, posibleng ma-maintain na po na yung lakas at hunti-hunti na po siyang hihina habang tumatawid sa Bicol region. At mukhang delikado ang bagyo dahil 135 knots base po yan sa Joint Typhoon Warning Center. Nakita natin ay kahit man mahina yan masyado pagdating sa Metro Manila, delikado pa rin po yan at base sa kanilang analysis, posibleng Category 2 typhoon pa rin po habang tumatawid malapit sa Metro Manila. At sa Japan Meteorological Agency, forecast track nila sa Bagyo Nina ay halos talaga po tutumbukin nito ang Bicol region at ang Batangas bago mag West Philippine Sea. At sa Joint Typhoon Warning Center, makikita natin Batangas area po ang posibleng makaranas ng bagyo, medyo malayo na south of Metro Manila. Delikado po yan, kaya ngayon pa lang maganda na po kahit hindi pa natin masyado ramdam yung hangin. Pero unti-unti na po yan at posibleng bukas po na umaga makaranas na po tayo malalakas na hangin. At tatawa po sa Metro Manila bilang 90 knots. Kaya medyo bahagyang humina na siya pero delikado pa rin ang panganib ng bagyo. At sa track ng bagyo ng Pag-asa, makikita natin ay sa areas of cone of uncertainty habang lumapit ang bagyo yan sa Catanduanes, posibleng tumbukin talaga niya yung Batangas area, Metro Manila. At inaasahang December 28 o Wednesday ang inaasahan lalabas siya ng Philippine Area of Responsibility. At yan ang update natin. Alamin natin kung ano ang mga lugar na sinailalim sa storm warning signal ng Pag-asa ngayong oras na to. Signal number 4 na po. At malakas po yung hangin dyan sa Catanduanes at Camarines Sur. Posibleng makaranas po kayo na mahigit 100 kilometrong hangin yung peak intensity ng bagyo, kaya mapanganib po dyan. At ang storm surge, posibleng umabot po yan sa 2 hanggang 3 metro sa coastal areas. Signal number 3 sa Burias Island, Albay, Camarines Norte, Southern Quezon, Sorsogon, and Marinduque. Masungit na rin po ang lagi ng panahon dyan at posibleng makaranas po kayo na mahigit 121 hanggang 170 kilometers na hangin na ng bagyo. At storm surge, posible na po yan sa mga coastal area. Signal number 2 dito sa Metro Manila, Masbate including Ticao Island, Oriental Mindoro, Batangas, Laguna, rest of Quezon including Polillo Island, Occidental Mindoro including Lubang Island, Romblon, Cavite, Rizal, Bulacan, and Bataan sa Luzon, at Visayas, Northern Samar. Posible na rin po dyan ang storm surge sa mga coastal areas. Signal number 1 dito sa Pangasinan, Nueva Vizcaya,
Nueva Ecija, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Zambales, Pampanga, Tarlac, and Calamian group of islands. Sa Luzon at Visayas, northern portion of Samar, and northern portion of eastern Samar. Posibleng makaranas po dyan ng mga malalakas na hangin na may kasamang malalakas na ulan na may kasamang pagbugso ng hangin, at automatikong naka-alert na po dyan ang ilang mga government at residents. At update po tayo ngayon sa Verac Catanduanes Doppler radar. Makikita natin yung kulay orange, kulay red. Yan po yung mga halos mahigit 50 millimeters above yung po pwedeng ibaksak ng bagyong Nina habang tumatawid dyan sa areas ng Bato, Catanduanes. At unti-unti na po mararamdaman nyo yung portion yan sa ilang bahagi ng Bicol region. Kaya mag-inta po kayo ngayong araw sa to. At sa satellite image, ngayon sa Bagyo Nina, makita natin ang formation ng circulation at makikita natin yung eye ng bagyo. Ay kita-kita po kayo yan sa satellite. At malawak po yung diameter, 500 km, kaya posibleng moderate to heavy ang mga pag-ulan. At posibleng malakas pa to habang tumatawid sa Metro Manila. After tumawid ng Bicol region, malapit po yan dyan sa may Batangas. Makita natin ng mga pag-ulan na yan ay tatakip sa Metro Manila ay ang kulay violet na nakikita ninyo. Mga malalakas po yan ang mga pag-ulan. Ang asahan natin sa mga susunod sa mga bukas po yan unti-unti na po yan pagbugso ng hangin at malalakas na mga pag-ulan. At yan ang latest mula sa Typhoon Watch. Maraming salamat po at 135 knots pa rin base sa Joint Typhoon Warning Center at 925 millibars ang kanyang pressure. Maraming salamat. Ito pong update at mag-ingat po kayo. Merry Christmas! Maraming salamat po.